Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nakaupo ako ngayon sa libing ng aking namayapang nanay. Sinusubukan ko na kahit papaano na magmukhang nagluluksa. Pero kahit anong gawin ko, wala ni isang patak na luha ang lumalabas sa aking mga mata. Hindi ko alam pero pakiramdam ko para akong natanggalan ng tinik sa dibdib ngayong wala na habang buhay ang nanay ko. 55 taong gulang na ako ngayon at buong buhay ko ay wala akong natatandaang magandang alaala kasama ang nanay ko. Hindi man maganda pakinggan sa inyong tenga pero maintindihan niyo ako kung bakit sa pag-upo ko sa libing ng aking nanay ay ito ang pinakamasayang naganap sa buhay ko. Maraming nagsabi na wala akong puso at napakasama kong anak para maging masaya sa pagpanaw ng aking magulang. Pero wala akong pakialam dahil ganito ang nararamdaman ko. Ako ang bunso sa aming magkakapatid. Meron akong isang kapatid na lalaki na 8 taon ang tanda sa akin at 2 pang mas nakakatandang kapatid na babae. Ang tatay ko, ayon maaga kaming inulila. Namatay siya noong 2 taong gulang pa lamang ako, kaya hindi ko maalala ang kanyang muka. Pero tandang-tanda ko ang nanay ko. Tandang-tanda ko kung paano niya lamang alagaan ang kanyang anak na lalaki. Kapag nagluluto siya ng isda, palagi niyang binibigay sa kuya at ate ko ang masarap na parte ng isda. Samantala sa akin ang ulo at mga natira nila. At pagdating sa kanin, palaging bagong luto ang inihahain niya sa aking mga kapatid. Pero ako, kailangan ko munang ubusin ang kanin lamig bago ako makakuha ng bagong saing na kanin. Hindi ko din matandaan na nagpunta kami sa isang restaurant para kumain. Pero napag-alaman ko kalaunan na dinadala ng aking nanay si kuya para kumain sa labas ng pasikreto sa aming magkakapatid. Nung nag-aaral naman kami, pinag-aral niya si kuya sa isang private school sa bayan. At in-enroll din sa isang after-school program. Samantalang kami nila ate, dito lang sa pinakamalapit na paaralan sa bahay namin para daw makatipid sa pamasahe. At nung nagkolehiyo na si kuya, si nanay ang nagbayad ng lahat ng gastusin niya at binilhan pa nga siya ng sarili niyang motor. Subalit, nung kami naman ay nakatapos ng high school, pinipilit kami ni nanay na magtrabaho na lamang imbes na ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Kahit anong pilit ko, wala akong maalalang pagkakataon na nagsuot ako ng magandang damit o kumain sa magandang restaurant. Wala akong matandaang masasayang alaala sa buhay ko sa piling ni nanay. Ang tanging nasa memorya ko lamang ay kung paano ako kinukonsume ng nanay ko, kung bakit hindi daw ako nagtatrabaho ng mabuti at kung bakit maliit lang ang kinikita ko. Palaging nagsisimula sa isang negosyo ang kapatid kong lalaki, pero lahat ng iyon ay nalulugi. Hindi pa din siya nadadala at umuulit pang ang muli. Ang dahilan niya ay masyado daw siyang matalino para mabulok lang bilang isang empleyado sa isang kumpanya. Nakatadhana daw siyang maging isang matagumpay na negosyante. At sa oras daw na yumaman siya, ay ibibili niya daw kaming magkakapatid ng bahay at kotse. Alam kong isang malaking kasinungalingan lang ang mga pangako niya dahil kahit kailan hindi siya nagmalasakit sa aming magkakapatid. Pero nung mga panahong iyon, nagpadala ako sa mga sinabi niya dahil para sa akin, isa yon sa mga responsibilidad ko sa pamilya ko. Magtrabaho at bigyan ng pera ang kuya ko para magtagumpay siya sa buhay dahil siya lang ang tanging pag-asa ng pamilya namin. Isang araw, natagpuan ko ang aking asawa.
Isa siyang crew ng barko. Naglalayag siya sa ibang bansa lula ng isang container ship ng halos buong taon at nagkakaroon lang siya ng pagkakataon na makauwi sa Maynila ng isang beses sa kada 2 taon. Nagtagpo ang aming landas sa jeep. Ikinuwento niya sa akin na kakauwi lang daw niya ng Maynila pagkatapos ng 2 taong pagtatrabaho at ang dami daw nagbago sa lugar. Mananatili lang daw siya dito ng 2 buwan at pagkatapos ay aakyat na siya muli ng barko. Sobrang saya niya daw na sa wakas ay nasa bansa na ulit siya at hindi na siya makapaghintay, nagugulin ang bawat oras na mayroon siya. Masaya ako para sa kanya at hindi ko napigilang mapangiti habang nagkukwento siya sa akin. Habang nasa biyahe, tinanong niya ako kung mayroon daw ba akong masasuggest na lugar na mapuntahan niya dito sa Manila. Nagbigay naman ako ng maraming suggestion at pansin kong nakikinig siyang mabuti sa mga sinasabi ko. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari daw ba niya akong ilibre ng hapunan para makapag-usap daw kami ng mas matagal. May pag-aalinlangan ako nung una dahil ngayon ko lang siya nakilala at maaring nagsisinungaling lang siya tungkol sa lahat ng bagay. Pero naramdaman kong taos puso siya sa mga sinabi niya nung makita ko ang galak at pagkasabik niya. Pinagkatiwalaan ko siya at pumayag akong kumain kasama siya. Nung nasa restaurant na kami ay nag-usap kami ng nag-usap tungkol sa mga bagay-bagay. Hindi mo nga aakalain na ngayong araw lang kami nagkakilala. Dahil parang ang tagal-tagal na naming magkasama sa dami ng napag-usapan naming dalawa. Sinulit namin na magkasama ang 2 buwan niyang bakasyon at hindi maikakailang nahulog na ang loob namin sa isa't isa. Nung natapos ang kanyang bakasyon ay kinailangan na niyang umalis. Malungkot man pero kinakailangan ko siyang puntahan dahil hindi ko alam kung ito na ba ang huling pagkakataon na magkikita at makakasama ko siya. Matagal-tagal din ang 2 taon. Napag-usapan namin na magkita sa isang restaurant at sabay na kumain ng dinner. Nung makarating ako sa lugar ay nakita ko siyang tahimik na naghihintay. At nung nakaupo na ako ay bigla niyang inabot ang isang bouquet na rosas at sinabing, "Okay lang ba kung manatili na lamang ako dito?" Nabigla ako at para bang hindi rumirehistro sa aking isipan ang narinig ko. "Ano?" Tugon ko sa kanya. Magiging ayos lang ba kung hindi na ako sumampa ng barko at manatili na lamang dito? Meron naman akong ipon at pwede akong magsimula ng isang maliit na negosyo. Nagtrabaho ako bilang isang mekaniko sa barko at may sapat naman akong kaalaman sa pagkukumpuni ng mga makinarya at mga sasakyan. Marahil ay maaari akong magtayo ng isang auto repair at accessory shop, sagot niya sa akin. Pagkatapos ng mga nasabi niya, ay tumahimik siya ng panandalian na para bang humahanap ng tamang tiyempo para magpatuloy sa pagsasalita. Kung sasabihin mong huwag ako umalis, hindi ako aalis. Pero ipangako mo sa akin na pakakasalan mo ako. Dagdag niya. Nananaginip ba ako? Napapanood ko lang ang mga ganitong eksena sa mga teleserye. Pero ngayon, nararanasan ko ito. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko nung mga oras na iyon. Nagpo-propose ka na ba sa akin? Tanong ko sa kanya at huminga ng malalim. Oo, handa akong pakasalan at makasama ka ng habang buhay. Sagot ko sa kanya. Ako ata ang pinakamasayang babae nung mga oras na iyon. Nagpakasal kami agad at hindi ito ikinatuwa ng aking nanay. Siguro ay dahil sa sinabi kong hindi na ako magbibigay ng pera sa kanila. Alam ng aking asawa ang lahat ng mga pinagdaanan ko noon at hindi siya makapaniwalang sinapit ko ang mga iyon.
Ipinangako niya na gagawin niya ang lahat para protektahan at alagaan ako. Hinding-hindi niya hahayaan na mangamba o mag-alala pa akong muli. Nagsimulang mamulaklak at maging makulay ang dati kong matamlay at malungkot na buhay. Sumibol din ang negosyo naming mag-asawa. Napakagaling ng aking asawa sa pagkukumpuni at tila ba napakahusay niya ding makipagkapwa-tao at makisalamuha sa kanyang mga customer. Ako naman ay tumutulong bilang isang manager sa aming negosyo. Pagkalipas ng ilang taon ay nakayanan na naming bilhin ang gusaling kinatatayuan ng maliit naming negosyo. At napagpasyahan naming tumira sa taas na palapag nito. Ang sarap sa pakiramdam na unti-unti na naming natutupad ang mga pangarap namin. Biniyayaan din kami ng 2 malulusog at masiyahing mga supling. Pero hindi talaga mawawala ang pagkakaroon ng stress sa buhay ko. Tumawag si nanay at bumisita upang manghingi ng pera. Oh, ang yaman-yaman mo na ah. Siguro naman meron ka ng perang maibibigay para sa kapatid mo. Meron siyang magandang negosyong naiisip. Pera na lang ang kulang para masimulan niya ito. Bibigyan mo siya ng pera, tama? Kapag humihindi ako sa kanya, ay palagi siyang gumagawa ng eskandalo at dahil doon, kailangan ko siyang itulak palabas sa bahay ko o kaya sa shop naming mag-asawa. Palagi din siyang nagbabanta na kung hindi kami magbibigay ng pera, ay magsisimula daw siya ng gulo sa shop namin at hindi daw iyon ikatutuwa ng aming mga customer, kaya madalas ay pinipilit siya ng asawa ko na umalis na lamang. May mga pagkakataong sumuko kami at nagbigay na lamang ng pera para makaiwas sa gulo at sa loob ng maraming taon, umabot na ito sa napakalaking halaga. Wala naman kaming inaasahang kapalit ng mga iyon pero sumusobra na sila. Nagpatuloy ang paglago ng shop namin. Dahil sa pagdami ng customer, kinailangan ng gamitin ang buong building. Lumipat na din kami ng tirahan sa isang malaki at eksklusibong subdivision. Kasabay ng pagyaman namin ay ang pagtaas na din ng hinihinging halaga ng aking nanay. Wala ni isang pagkakataon na naging matagumpay ang negosyo ng aking kapatid na lalaki. Nung mga pagkakataon na iyon, naisip ko na baka hindi talaga siya sumusubok na patakbuhin ng maayos ang mga negosyo niya. At baka ginagamit lang niya ang pera para may ipang-inom o ipang-aliw sa sarili niya. Dahil medyo nagsususpecha na kami ng asawa ko, napagdesisyonan namin hindi na magbigay ng pera sa kanila na kahit 1 sentimo. Pagod na kami, pagod na pagod na. Pinaghihirapan namin ang bawat pera na meron kami at hindi namin ito pinupulot kung saan-saan lang. At biglang may isang malaking problema ang dumating sa amin. Nakatanggap kami ng tawag mula sa isang ospital at sinasabing may malubhang sakit daw si nanay. Nung nakita namin siya sa ospital ay may nakakabit na intravenous drip sa kanyang braso. Halatang halata mo na nanghihina ang kanyang katawan. Sinabi ng doktor na kailangan ni nanay ng agarang operasyon na nagkakahalaga ng 280,000 pesos. Walang kahit anong pera si nanay nung mga oras na iyon at matagal nang hindi nagpaparamdam sila ate kay nanay. Kaya ang lahat ay nakasalalay sa aking mga kamay, kung hindi, mamamatay si nanay. Wala naman akong nagawa dahil nanay ko iyon. Kaya iniabot ko ang pera kay kuya at nagbilin na alagaan niyang mabuti si nanay. Kinabukasan ay bumalik ako sa ospital para kumustahin siya at nagulat ako nang malaman kong lumabas na sila ng ospital. Tinanong ko kaagad kung nasaan ang nanay ko at sinabing dinala lang daw si nanay dahil sa sobrang kapaguran at wala daw itong sakit. Wala din daw nakaschedule na operasyon para sa kanya. At wala ni piso sa binigay kong 280,000 pesos ang na-deposit sa ospital.
At yung doktor na nagsabi sa akin na may malubhang sakit si nanay, hindi talaga siya isang doktor. Lahat ng iyon ay isang malaking pangloloko ng aking nanay at kuya sa akin. Sinet up nila ako para makakuha ng pera mula sa akin. Dahil sa ginawang iyon, nalaman namin na wala na sa tamang pag-iisip sila nanay at gagawin nila ang lahat para lamang makakuha ng pera sa amin. Hindi namin maiwasan na makaramdam ng takot at pangamba sa maaaring magawa nila sa susunod. Simula noon, hindi na namin kinausap sila nanay at pagkaraan ng 1 taon ay bigla silang tumawag sa amin. Sinabi namin na hindi kami magdadalawang isip na tumawag ng pulis at sa oras na pumunta sila dito sa bahay o sa shop namin. Dumating sa shop si nanay para humingi muli ng pera at dahil doon, napilitan kaming tumawag na nga ng pulis. Naghihiyaw, nagmumumura at nagwawala si nanay paalis ng shop. 2 taon na ang lumipas nung nangyari iyon. At ngayon, wala na si nanay. Binawian siya ng buhay dahil sa atake sa puso. Walang pera sila kuya at nanay kahit sa pagbabayad ng punerarya, kaya ako na ang nagbayad para dito. Ayun na ang kahuli-huling perang gagastusin ko para kay nanay. Lumapit si kuya sa akin at humingi ng paumanhin pero hindi ko siya kayang tingnan o lingunin man lang dahil sa lahat ng panlolokong ginawa niya sa amin. Pagkatapos ng libing ay agad na din kaming umalis ng pamilya ko. Siguro tama yung sinasabi ng mga tao na minsan ang pamilya mo ang pinakamatinding kalaban mo. Pangalawang video. Nang dahil sa wala akong natapos at sa pagiging mahirap ko, pinalayas kami ng anak ko sa bahay ng mga magulang ng nobyo ko. At ako'y nagpapasalamat at masaya sa buhay na meron ako ngayon. Lumaki ako sa isang pamilya na kung tatawagin ng iba ay mahirap, ngunit kahit kailan, hindi ko naramdaman na mahirap kami dahil hindi ako pinabayaan ng aking mga magulang. Simple at payakman ang buhay na kinagisnan ko, pero masaya kami. Naalala ko nung sinabi ng nobyo ko na nagustuhan niya ang pagiging masiyahin at positibo ko sa buhay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan ko. Pinakitunguhan niya ako ng mabuti at ni minsan ay hindi niya ako minaliit. Minsan nga napapaisip ako kung mahal ba talaga niya ako dahil magkaiba ang mundong pinanggalingan namin. Nakapag-aral siya sa isang mamahalin at prestihiyosong eskwelahan at ang binabayaran niyang matrikula ay katumbas ng halos 5 taon na kita ng aking mga magulang. Kabaliktaran naman ako, nahirap makapag-aral, makatapos lang ako ng high school, kumpara sa kanyang marangya ang buhay. Na may mamahaling sasakyan tuwing aalis, at ako naman ay bumabiyahe sakay ng pampasaherong jeep. Hindi ako nagpapantasya na pakasalan niya ako. Bata pa naman at 21 taong gulang pa lang ako. Masaya lang sa pakiramdam dahil hindi ko aakalaing bibigyan niya ako ng ganong klaseng atensyon. Sa kanya ko lang naranasan yung mga bagay na hindi ko akalaing mararanasan ko. Hindi ko maramdaman na masama ang loob niya sa tuwing gumagastos siya para sa amin at napakamaasikaso at maalaga din siya. Na siya namang naging dahilan upang mahulog ang loob ko sa kanya. Naging casual, masaya at maganda ang relasyon naming dalawa. Hanggang sa nabuntis ako. Hindi namin inaasahan iyon, pero hindi din naman namin ikinabigla dahil hindi naman kami gumagamit ng contraceptives. Hindi kami madalas kaya hindi namin naisip na mabubuntis ako. Siya ang una kong kasintahan at syempre, siya din ang nakakuha ng pagkababae ko. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabuntis ako. Tuliro at hindi ko alam ang gagawin ko. Sinabi ng aking kasintahan na wala akong dapat ipag-alala dahil pananagutan niya ako at magiging ama sa anak niya. Gusto din niya akong pakasalan. Nangako siyang magtiwala lang ako sa kanya. Nung ipinakilala na niya ako sa kanyang mga magulang at halatang halata na nabigla sila
dahil hindi nila ubod akalain na ang kanilang nag-iisang anak ay may karelasyon at ngayon ay nakabuntis. Galit na galit sila at nagsisisigaw nung una, pero matapos ang ilang minuto ay kumalma na din naman sila at nagpasya silang kausapin kami. Nung oras na nalaman nila na walang sariling bahay ang pamilya ko, walang naipundar, arawan ng trabaho, kumbaga nasa mababang level kami ng lipunan, ay bigla silang umalma at sinabing kahit anong mangyari ay hindi nila ako tatanggapin, pati na rin ang sanggol na dinadala ko. Sinubukan ng aking nobyo na baguhin ang desisyon nila at kumbinsihin silang pumayag na pakasalan ako, pero hindi sila nagpatinag. Ayon sa kanila, dahil nag-iisang anak lang siya, ay hindi nila hahayaan mapunta lang ito sa isang kagaya ko. Sa katunayan, meron na daw silang babaeng natitipuhan na papakasalan niya. Sinigawan ako ng kanyang ina at sinabing, "Ang kapal naman ng mukha mo para landiin at akitin ang anak ko at nagpabuntis ka pa talaga. Sa tingin mo ba, aahon ka na sa hirap kapag pinakasalan ka niya? Halatang pera lang ang habol mo at hinding-hindi ko hahayaang makahuthot ka ng pera. Matalino ka din ah. Sinadya mong magpabuntis para mapikot mo ang anak ko. Ang isang katulad mo ay bagay lamang sa isang katulad mo. Lumayas ka ngayon din sa pamamahay namin. Layas!" Marami pang masasakit na sinabi. Ngunit nung mga oras na iyon ay isinara ko na ang aking pandinig. Hindi ko akalain na mararanasan ko na hamakin nila ako dahil lang sa estado ko sa buhay. Parang drama sa TV. Totoo palang may mga taong matapobre. At kabilang na doon ang mga magulang ng nobyo ko. Hindi ko rin gugustuhin na makisama sa mga ganong klaseng tao. Kaya naman walang pag-aalinlangan at taas noo akong umalis. Sinubukan akong habulin ng nobyo ko pero pinigilan nila itong makaalis. Sobrang sakit sa pakiramdam dahil ni minsan hindi ko naisip na samantalahin ang estado ng buhay ng nobyo ko. Nagustuhan ko siya dahil sa katangian niya at nabuo ang dinadala ko dahil nagmamahalan kaming dalawa. Kinagabihan nung araw na iyon ay tumawag siya sa akin at aayusin daw niya ang lahat. Ilang araw ang lumipas ngunit wala akong natanggap na tawag mula sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap ako ng tawag sa kanya at ang tanging nasabi niya ay patawad dahil wala na daw siyang magagawa. Kapag daw hindi siya makipaghiwalay sa akin, ay tatanggalan daw siya ng mana ng kanyang mga magulang. Tatanggalin at kukunin sa kanya kung anumang buhay ang meron siya ngayon. Hindi niya daw kaya na mamuhay ng walang pera. Sa madaling salita, ayaw niya ng estado na kapareho ko. Alam daw niyang masama ang dating sa akin at sa anak namin, pero hiling niya na maintindihan ko siya. Magpapadala na lang daw siya sa amin ng ilang libo ng palihim para sa panggastos naming mag-ina. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kung sa bagay, kauri nga niya ang kanyang mga magulang. Mas lalo akong nainsulto sa ginawa niya. Doon ko napagtanto na hindi niya ako tunay na mahal. Hindi ko na kaya pang marinig ang mga iba pang sasabihin niya. Kaya sumigaw ako ng, "Hindi ako nang lilimos sa'yo. Sa iyo na yung pera mo. Kahit kailan, hindi kami manglilimos ng anak ko sa pamilya niyo. Kung ayaw niyo sa amin ng anak ko, hindi namin ipipilit at ipagsisiksikan ang sarili namin sa mga matapobreng kagaya niyo. Sisiguraduhin ko ding hindi kanya hahanapin dahil kaya kong punuin ang pagmamahal na ipinagkait mo sa anak mo. Huwag ka nang tatawag o magpakita dahil pinuputol ko na ang anumang ugnayan ko sa'yo." Dala ng emosyon, medyo nakaramdam ako ng kirot sa tiyan ko at sa palagay ko, nasaktan din ang anak ko. Hindi salapi ang problema, kundi pinagkait ng nobyo ko na maramdaman ng anak ko na meron siyang ama. Ang pera ay napaparaanan, lalong-lalo na hindi kami pulubi at hindi namin kailangan ang yaman nila. Nangako ako sa sarili ko na kakayanin ko at aalagaan kong mabuti ang aking anak. Lumipas ang panahon, nagsilang ako ng isang napakagwapong sanggol at nagpapasalamat ako sa aking ina dahil inaalagaan niya ito kapag kinakailangan ko nang pumasok sa trabaho. Magdadalawang taon na ang anak ko. Pauwi ako galing sa trabaho at may nakita akong nakaparadang sasakyan
sa harapan ng bahay namin. Nung pumasok ako sa bahay, ay laking gulat ko nang makita ko ang mga magulang ng dati kong kasintahan na nakaupo sa sala at karga-karga ang anak ko. Tumakbo ako agad at kinuha ang anak ko sa kanila. Ang kapal naman ng mukha niyong magpakita dito sa pamamahay namin pagkatapos niyo kaming ipagtabuyan? At bakit niyo hinahawakan ang anak ko? Nay, bakit niyo sila pinapasok dito? Lumayas kayo dito ngayon din. Halos matanggal na ang ngalangala ko sa lakas ng pagkakasigaw ko. Binigay ko ang anak ko kay inay at dumiretso sa kinauupuan nila para kalad-karin silang mag-asawa palabas ng bahay. Nung una ay sinusubukan akong pakalmahin ng mamagulang ng dati kong nobyo. Nagpipilit na huwag ko silang paalisin. Nung malapit na kami sa pintuan, biglang bumuhos ang mga luha nila. Sa kabila ng galit ko, ay medyo naguguluhan ako at nahihiwagaan sa mga nangyayari. Habang patuloy sila sa pag-iyak, napaupo sa sahig ang ina ng dati kong nobyo. Ikinuwento nila na nagpakasal ang kanilang anak nung nakaraang taon. At nung ilang buwan matapos ang kasal, ay nabuntis daw ang babae, kaya binilhan nila ito ng bagong sasakyan bilang regalo. Subalit, sa kasamaang palad, habang sakay ng sasakyan, ay nabangga ito ng isang rumaragasang truck ng basura. Nayupi at wasak na wasak ang buong sasakyan at pareho silang namatay sa aksidente. Halos mabaliw daw silang mag-asawa nung narinig nila ang balita at nung naalala nila ang kanilang apo sa akin na nag-iisang kadugo nila at natitirang kamag-anak. Kaya sa kabila ng masasamang ginawa nila sa akin noon, ay lumalapit sila sa akin ngayon upang humingi ng tawad. At kung mamarapatin, ay hinihiling nila na maging bahagi sila ng buhay namin. Malungkot ako sa nangyari sa pamilya ng dati kong kasintahan. Pero hindi ko maiwasan na magalit sa sinabi nila sa akin. Umuusok ako sa galit dahil naramdaman ko na wala sila talagang pakialam sa anak ko. Ang tanging dahilan kung bakit nila naalala ang anak ko ay dahil pumanaw na ang kanilang uniko iho. Hindi nila kikilalanin o tatanggapin ang kanilang apo kung hindi pa nangyari ang trahedya. Sinabi kong matagal nang patay para sa akin ang anak nila magmula pa lang nung inabandonan niya kaming mag-ina. Napakasama at makasarili sila, kaya naman muli ko silang pinagtabuyan palabas ng bahay at sinabi kong kahit kailan ay huwag na silang babalik pa. Doon ko lang napansin na mayroong sandamakmak na mamahaling regalo na binili nila para sa amin ng anak ko. Kinuha ko ang lahat ng iyon at nakita ko na hindi pa sila nakakaalis. Kaya inihagis ko din sa labas ng bahay ang mga mamahaling gamit na dinala nila sa bahay. Hindi matutumbasan ng salapi ang pagtapak na ginawa nila sa pagkatao ko noon. Bagamat ipinagtabuyan ko na sila noon, ay hindi pa rin sila tumigil na gumawa ng paraan para suhulan at mapabago ang isip ko. Isang linggo ang nakararaan nang biglang may dumating na delivery truck sa amin. Laman ito ay ang mga samot-saring regalo nila para sa anak ko. Gaya ng mga damit, diaper, gatas at mga laruan. Lahat ng mga iyon ay galing sa magulang ng dati kong kasintahan. Gusto ko sanang ibalik ang lahat ng iyon pero kinausap ako ng aking mga magulang na tanggapin ang mga iyon alang-alang na lang sa bata. Ayon kay inay, hindi ko dapat idamay ang bata. At isa pa, kailangan daw ng anak ko ang mga iyon. Kung ayaw ko daw tanggapin, ay isipin ko na lamang na hindi naman iyon para sa akin, kundi para sa anak ko. Ilang taon na din ang lumilipas at hindi pa din sila tumitigil. Tinanong din nila ako kung papayag daw ba ako na sagutin nila ang pagpapaaral sa anak ko sa isang mamahaling eskwelahan. Nangingilabot ako sa kanilang mga ginagawa dahil halatang halata na ginagawa nila iyon para pumasok sa buhay ng anak ko o di kaya'y may iba pa silang intensyon. Ngunit ang labis na kinababahala ko ay baka isang araw ay tangayin nila ang anak ko at tuluyang paghiwalayin kaming mag-ina. Sa kabilang banda, tanggap ko din ang realidad na hindi ko kayang ibigay ang mga marangyang buhay sa aking anak. Kaya naman kahit hindi maganda sa pakiramdam, hinayaan kong tanggapin na lang ang kanilang mga regalo sa aking anak. Hindi man madali para sa akin na tanggapin ang mga binibigay nila.
Kaya iniisip ko na lang ang kapakanan ng anak ko. Hindi na rin naman sila ibang tao sa anak ko. Kahit anong pagtanggi ko, kadugo nila ito at nag-iisang alaala ng kanilang yumaong anak. Hindi ko alam ang maaaring mangyari sa hinaharap, pero isang bagay ang sigurado ako. Iyon ay hindi ko pa sila kayang patawarin at hindi ko makakalimutan ang pag-alipusta nila sa akin. At may isang bagay pa akong sigurado. Kung hindi namatay ang anak nila, 100% hindi nila kikilalanin ang kanilang apo. Hindi na rin naman mapuputol ang ugnayan namin, kaya sasamantalahin ko na lang ang sitwasyon. Lahat ng pwede kong makuha sa kanila para sa anak ko ay kukunin ko. Hindi ko naman sila pipigilang dalawin ng anak ko at hahayaan ko silang ibigay ang gusto nila sa bata. Ngunit hindi ako magpapakampante dahil baka sa isang iglap, mawala o sakta nila ang anak ko. At kung mangyari iyon, itaga nila sa bato na kahit kailan ay hindi na nila muling makikita ang kanilang apo. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!